para itong tao makakilala nga Ginoo. Amen. Itong tao magkamaydaan niyahin kaligtasan. Okay? Hindi ha? Pinagalog lang niya, salvation or kaligtasan. Asya itong kaparaanan kung paano itong mga tao makakakilala ng Ginoo. Magkamaydaan yung kaluwasan itong iyang kalaga. Ang oras niya, ano pa natong ginaandaman yung dilig? May naman yung idea? Ano natong ginaandaman yung dilig? Matayan. Pero may ko yung mention, pero may ko ito maiyo. O otro. Itong gospel of salvation, asya itong pamaagi para itong atong kalag makakilala, makakadto halangin. So, yun ba itong atong problema yan? Na magkaroon kita itong kaligtasan sa panahon, oras na kita mamamatay or mamatay. Mamatay itong atong kaluluwa. Diin, ang impyerno. So, makikita natin dito ang atong lesson nga. Okay, sa oras ng kamatayan, ang ating kaluluwa hindi mapunta sa impyerno, kundi sa langit. So, pasapan natin din itong Tagalog na 1 Corinthians. May natin yung Bible na Tagalog. Pasapan pa natin itong Tagalog, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Hindi na kita magtitikan. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Mga kapatid, nais kong ipalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Amen. So, makikita natin nila ano ito ang i-mention nila. Na Kristo namatay sa krus. Sa English pa, kumbaga, Christ died for our sin. Asya ito translation ito in English. Pero mapapansin niyo nila na ito natin lesson, i-importante ito yung iya na may paruan natin. Kay narahi kita, ngatanan kita, maabot ito na tayo. I-importante natin yung may paruan. Di rin kita maarap kung saan o kita mamamatay. Pero itong sigurado na maabot ini adlaw. Sigurado yun nga na maabot eh. Lalo pa mo sa araw para yung exemption. Yan na, anticipate tumatong na adlaw, anticipate tumatong na oras, panahon, itong kamatayon. Karoy itong Ginoo, itong Diyos, na masigurado na ito, itong ato kaluwasan. Okay? Na-mention nito natin nila itong Bible, na may daan, langit, na may daan, impyerno. Biblia, nagsusumat ano? Namida langit yan, namida impyerno. Sanglit, istorya niya nasulat. Naghimo itong Diyos pamaagi o kaparaanan na para itong atong kalag, itong atong kaluluwa, masigurado na ito na makadto ha? Langit. Ang Diyos na mismo naghimo pamaagi, ano? Makadto kita na nasigurado na ito makadto kita langit. Kaya no? Dara kayo itong impyerno, kalayo. Masuul. Imagine na daw niyo. Imagine. Ito niya yung important natin talaga sa kanya kita ito tulin. Masuul. Ano pa kung ato na impyerno? Masuul. Nakakahibang. Waray katapusan. Impyerno. So, anatong kanina mabinasa at book of 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Makikita natin nila kay Apostle Paul, Apostle Paul,
kaparehos ni iya ginkarawat o gintangga or ginadman o naintindihan niya na iya pinabuhi. Ngayon Kristo, ano? Kristo namatay para nito ato mga sala. Makikita natin din itong gospel of salvation. Ngayon Kristo namatay dito ako para hitong ato mga sala. Yan na, mapakiyanan kita. Pero may kasi na papabayaan lang. Ano ini na sala? Kasi base itong English translation, Christ died for our sins plural. Pero dahil itong pag-aral man itong pag-aral man itong Biblia, usalat yes, singular. Kasi itong translations, pambinan mo na itong ordinary, pag may isasalin, so kung itong tubig, yung alin yung baso, nagtitikagotik, yan yung 100% pure. So kada salin may niya, error. So, magtakbo kita itong original niya text, Hebrew Greek na Aramaic. Itong itong Hebrew Greek na Aramaic, singular na niya. Ni Kristo namatay para itong atong sala. Ano po itong sala? Kung kay ano ang ginoon nga tanan, nag-imo itong kalimutan, nag-imo haaton, namatay hiya, nagsakripisyo niya para hindi sala. So, ini nga sala, ano? Anong klaseng kasalanan? Di-rely niya simple na pagsasala, na pagkakamali, or simple nga paglabag ng batas. Pagpatay, pagbuwa, pagkawat. Kundi, hindi nga sala, mapapansin natin, hindi nga sala kung kay ano ay Kristo namatay, hindi nga sala, it is the same, itong atong kaluluwa, ng Spirit. Ano po iniyang kaluluwa, sin, or kasalanan itong atong kaluluwa ng itong atong Espiritu? Ini nga atong sala na itong atong kaluluwa ng itong atong Espiritu, namana po natin, naintindihan po niya itong namana, nakalulod natin kinig. Hindi kang ganda, kadaan nga niya. Ang panahon niya, paghimuan, kalimutan din ang buhat niya, kadaan nga niya sala. Paano man natin yung namana? Hindi na panahon makikita ka era. Sa ang era, kaluluwa ng Espiritu, tika na natin ancestors, Adam and Eve, na ipasa ka ato. Sa kita, yan na, itong atong kaluluwa ng ito ng Espiritu, hindi nga din kita makakaintindi o makakilala ka ginong pinagig gospel of salvation, ito ang atong kakatuan na yan. Asya itong promise itong Ginoo. Kaya no, itong bayad, itong sala, ano? Kamatayan. Ano po yung klase nga sala? So, balik kita, no? Yung klase nga sala, asya yung itong sala, itong atong kalagan, itong atong spirito. Nga asya itong magduduso kaaton, okay? Kasalanan nagpaparusa ng kamatayan sa impyerno. Pinahagi ito na ano? Namanan natin. Ilalam niya. Eva. So, utron ko, asya po yung itong sin. Hindi ng sala. Na magduduso ka ako. Namana, hindi ko katalan ko niya. Magduduso ako pa kayo. Asya po yung sin. Asya po yung rason pa yung Jesus Christ na matay. Para hitin niya atong kasalanan dito na atong kaluluwa ng mga Kristo. Naintindihan natin? Marado mo i-explain. Marado itong explanation. Yan na naman. Yan natin mag-bisita. Yan itong problema. Ginuhuna itong tao na makakaharani ang Ginoo. Pinaagi itong iya kalugarimo yung mga kaparaanan. Kaya ginuhuna itong tao makakaharani ang Diyos. Pinaagi itong iya kalugarimo yung mga pamaagi. Sa pamamagitan ng ano? Number 1, ano itong ginagamit itong tao para makaharani ang Ginoo? Relihiyon. Kedua, bubuting gawa. Mapapansin natin, ini mga human endeavors na piniya or mga effort ng tao para makakanto ang Diyos, makaharani ang Diyos. Or
By simply, sa mga paniniwala na ininiyala. Asya itong mga ways, kung hindi mo itong tao, gano'n mo na itong tao nga, asya makakaharani na irang gano'n kung gagawin mo ulit na irang. Pero ano itong siring ito, Romans chapter 3, verse 23. Ano itong masisiring itong Biblia hindi ito tuloy. Romans chapter 6, chapter 3, verse 23. Romans chapter 3, verse 23. Sapagkat, sige po, pakilakasan na lang po. Sapagkat ay napakilakasan walang sinumang habang sa kalwalatian ng Diyos. Amen. So makikita natin din ang mga tanan kita nagkasala. Itong emphasis kasi po nila para ito natin mga bisita. Waray makakaharani nila itong kaluwan hatian itong Ginoo. Darahini. So bisan ano pa itong atong pagbulit, maging religyoso. Bisan ano pa itong atong pagbuhat itong maupay, or bisan ano pa itong atong pag-una-una o pag-uho na atong kinabuhi na asya magdadaran itong atong po at kinabuhi. Diri kita makakapagbulit. Biblia mismo itong susunod. Diri kita makakapagbulit. Walang sino man ang makakalapit sa Diyos dahil sa kasalanan. Kasi itong bottom line nila. Maray, pwede makaharani, at himayan kung kinuulang kayo ng sala. Kaya ano man ito natin bubuhatan? Ano man ito bubuhatan itong tao? Okay? Yan din nag-aaram kita. Ano naman lang ito pwede pagbuhatan natin? Naghihimo kita ito na relihiyon. Ngunit, diri man kita maliligtas pinagi ang natin relihiyon. Diri man kita maliligtas pinagi ang natin mga mabuting gawa o mga kalugaring o sariling paniniwala. Maaram baka mo ito daan pupunta sa Diyos o pupunta sa langit. Jesus na itong pamahagi. Paano natin pag-adman? Anyway, Jesus na. And ano itaada kang Jesus Christ? Ngayon na ito ng pamahagi pag-adman natin. Kato kita ha, Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 6, verse 23. Pasahon ito na makapasa. Sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit Okay, kanalay din na ano, sister. Pagkukanan, ulitin natin ang first part. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Okay. So, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Na-mention po dida kamatayan. Maaari ba kamo mga visitors ng mga kapugtuan? Di rin porket nag-mention ito ng Biblia yung kamatayan. Ano itong literal na ng kamatayan? Ito natin na ipamaroon. Itong yung kamatayan, kung magbaarong kita, balik itong original na language itong Biblia, Hebrew, Greek, at Aramaic. Itong yung kamatayan, di rin ang physical na kamatayan ang din-mention nila. Tutuloy ito na klase ng kamatayan, din-mention nila. Number 1, amo itong yung physical na kamatayan. Kamatayan. Number 2, spiritual na kamatayan. And ikatulo, eternal na kamatayan. Tutulo po ito na klase ng kamatayan dimension nila sa Biblia. Okay? Walang sino man makakalapit na Diyos dahil ito na atong kasalanan. Yan itong problema. Waray pwede makaharani ang Ginoo dahil ito na atong sala. Pero ano itong pwede natin pagbuhaton? Naghimo kita ito natin ng relihiyon, naghimo kita ito ng mabuting gawa, nagpag kita ito ng atong kalugaryon yung mga paniniwala. Pero, di relihiyon or mabuting gawa or ano man, itong daan patungo sa Ginoo. Ni Jesus Christ nila. Ang natin binasa Romans chapter 6 verse 23. Yan itong kuan. Yan itong atong position. Itong kabayaran, itong kasalanan. Ano? Kamatayan. Ini. For the wages of sin is death. Ano po itong niya ng kamatayan? Kamatayan niya, ini nga physical na kamatayan. Ini, pag maghiwalay or magbulag itong atong katawan, itong atong kaluluwa. Physical na kamatayan. Pag-iwalay
itong atong katawan, and itong atong kaluluwa. Itong spiritual na kamatayan, paghiwalay ang Ginoo, paghimulag ang Ginoo, paglabog ha aton ha, impyerno. Asya niya itong spiritual na kamatayan. Itong eternal na kamatayan, waray katapusan, nakasakit, pinhin. Nakita niyo itong difference? Itong spiritual na kamatayon, dara itong sala, na naman natin tandaan ngayon iba, kita mga patay kita, spiritual. Daan na kita mga patay, spiritual. Na naman natin itong sala, daan na mga iba. Samlit nga, tanan kita makatuha, impyerno. Asya itong atong sitwasyon nila. Dara sa nagpahitong verse o tron ko, Romans chapter 6 verse 23, A, for the wages, sapagkat ang kabayaran ng kamatayan ay kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Makikita natin din ang tanan kita makato impyerno. Tanan kita mamamatay, makaka-experience siya nito. Nga, ito nga gin-mention din nga verse. Diri lain nga duduwa. Nakundiin, asya ini itong pinaka-brutal ng nga tutulong. Na tanan kita mamamatay physically, spiritually, and eternally. Waray takas, waray katapusan sa impyerno. Asya ito na itong problema ito. Pero, alit sa rin nila ito Romans chapter 6 verse 23b. Ibasa po. Romans chapter 26 verse 23a and b na lang. Sapagkat, ang bayad ng kamatayan ay ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob, mistake ko ha, mistake ko. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Makita ni Jesus. Amen. So makikita natin dito ang dimension dito, kaloob. Tagalog ito iya. Pero dito itong English, mapapansin natin, tinawag ito yan gift o regalo. Kaloob in Tagalog. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay ano? Buhay na walang hanggan, eternal life. Kanina natin makikita. So ano itong gift? Balik idawag niya pag-una-una. Ano yung gift na ginatag itong Ginoo? Yes, eternal life. Pero ultimately, kino itong gift? Jesus Christ. Ginatag itong Ginoo. True ko itong verse para maintindihan natin. Kaya siya ito mensahe itong kaluwasan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan kay Kristo Jesus Christ. So mapapansin natin dito na-mention nila kaloob, gift, buhay na walang hanggan. So usalit niya ang gift na nagkita ng Ginoo. Aalit haaton niya na kung kakaroon natin itong gift. Kakaroon natin kinasingkasing na intindihan natin itong atong lugar na kita makatukita pero ginhatag ini nga gift, ginhatag ini nga kinabuhi ng marang kuray katapusan. Sakripisyohan ni Jesus Christ sa cross na natin mga sala. Pagtuo kini nga iya ginuhat. Kakaroon natin ini nga kinabuhi ng kuray katapusan. So makikita natin din na ito realidad. Diri na tanan anak itong Ginoo. Diri porket na nasimpa kita din ang simbahan, kain lang kita ng simbahan, anak itong Ginoo. Kumbaga, balikan ba't ngayon pag-unahuna? Kaya daw lang ito na itong religion din ang kalubutan. Kung nga tanan ito, nagtutugdo na makatuhalangin, kaya may dapat impyerno. Nga tanan ito nagtutugdo na makatuhalangin. Magkaguro nila ay itong benefits. Pero all in all, natanan ito totoo makatuhalangin. Kaya ano daw lang, nadamit mo religion. So, natanan man makatuhalangin, kaya nung kanya impyerno pa.
sabihin na ito, hindi da, diirit nga tanan ka ng Diyos, diirit nga tanan anak ng Diyos. Ano? Ano itong characteristic, ano itong pangilalaan, itong usang nga anak itong Ginoo. Itong usang nga anak itong Ginoo, asya iyaan kalag o ang person, ang tao, nga ungod nga nagkarawat kan Jesus Christ. Ungod nga kinarawat ni Jesus Christ. Ungod nga gintuuhan niya ini. Kaya siya itong mensahe, itong Gospel of Salvation. Okay? Kaya siya itong mensahe, itong Gospel of Salvation. So, mga visitors, mga kabutoy, yung mga very early yun. Ito sa mga pagkakalangin. Diri pagpapamembro itong simbahan. Diri paghahatid itong offering itong simbahan. Kundi itong pamahagi, pagkakalangin itong pagtuo ng gibuhat ni Jesus Christ sa krus. Ano niya gibuhat? Na namatay niya para itong atong sala. Sala, itong atong kaluluwa, itong atong spirit. Ituuhan. Hindi ba itong importante nila na part? Tuuhan natin ang iyang gibuhat. Namatay niya para itong atong isa. Sila yung pangalan kanina ni Pastor Richard, yung Gospel of Salvation, tinik. Tunok ba? Hindi dahil itong lalamunan ni Satan. Ang kung ngayon, pinakag-isisiptihin ang pamaagi itong tawag na kakatuhalan. Nadiret ni Satan. Karigit niya na maray pagkatuhalan. Nadiret niya na itong tawag makakabaruhinig. Nadiret niya. So, makikita natin nila nga direct religion, kundi ano itong in-establish natin nila. Direct religion, kundi ano? Relasyon natin, ha? I-mention nga natin kanina, anak. Relasyon. Okay. Relasyon. Kaya, pinaagi itong atong pagtanggap, pinaagi po itong atong pagkarawat ng Jesus Christ. Ikaw, ako, usana nga anak itong Diyos. Kaya naman, kapag ikaw ay namatay, kapag namatay ka, sigurado ka makakanto sa langit. Sigurado ka na langit itong imo pupuntahan. Dara kay ano, may dami mo relationship with you. Paano na-establish itong relationship? Tuuha, hindi mo dito. Matay niya para yung natin sa lahi na natin kaluluwangan ng Espiritu, manamanan natin kanaadal ni iba, na itong nga bunga itong sa ano, physical, spiritual, and eternal death, impyerno. Pero, may kaloob, gift. Kakaroto ni mo yung nga gift. Totoohan niya man yung gibuhat. Ang gibuhat ni Jesus Christ ito ang cross. Kinarawat ni Jesus Christ na yung Diyos ng person na manluluwas. Langit. Nasya itong storya, itong Gospel of Salvation. That's why tinawag yan ng good news. Magandang balita para itong mga tao. Kaya itong tao, masisigurado niya ang itong niya makatwalagin. Diri itong niya diri pa sure or niya pa kung ano, keep pa din. So, yun ang katak na. Mga kabukduan, mga kasangkayan. Kung karuyan niyo, kung nais mong matiyak o masigurado itong imong kaligtasan, itong imong kaluwasan, na itong imong kalag, masecure niyo mga makatwalagin. Sumabay ka or mag-join ka or tulungan ka itong panalangin. Iningang prayer, tinatawag panalangin ng pagtanggap. No? Panalangin ng pagtanggap. So, ano po itong purpose kaya hindi kita nag-pray? Itong prayer is a pwede ang mode of communication po at Diyos. Kung pinasingkasin na ninyo na pag-ampo, hindi ito mamaki. Tama po ito. So, kung gusto mo tanggapin Jesus Christ, sumabay ka, itong panalangin ng pagtanggap. Okay? Ito po ito na nakatulong, ito na mata, hindi na ito. Okay? Sumabay po mo. Ito po itong nais. Okay? Panginoong Jesus. Narinig ko po ang iyong mensahe. Sa akin po na po ay kasalanan. Hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas.
Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat sa iyong dugo na nabuhos para sa akin. Salamat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. So, asya pa ito na